Mga idol, matapos ang ilang linggong paghihintay sa magiging desisyon ni LeBron James, sa wakas ay gumalaw na rin ang Golden State Warriors. Pero imbes na makuha nila ang pinakamalaking pangalan sa free agency, ang nangyari ay ibinalik lang nila si Draymond Green sa isang 1-year $27.7 million contract. Pati si GP2 sa isang veteran minimum deal. At sa totoo lang, medyo nagtataka ako sa move na ito. Dahil ang tanong ko ngayon ay simple lang naman. Seryoso pa ba talaga ang Warriors na i-maximize ang natitirang championship window ni Steph Curry? Noong umpisa ng free agency, marami ang natuwa ng i-decline po ni Draymond Green ang kanyang player option. Ang dahilan, para magkaroon ng dagdag na salary cap flexibility ang Warriors. Lumabas pa ang mga ulat na isa ang Golden State sa mga seryosong humahabol kay LeBron. Kaya natural lang na isipin ng mga fans na baka may malaking plano si Mike Dunleavy Jr. at ang Warriors front office. Baka may superstar na paparating. Baka ito na ang huling all-in move nila habang nasa elite level pa si Steph Curry. Pero alam naman natin ang nangyari, pinili ni LeBron ang Philadelphia 76ers at pagkatapos nun, parang bigla na lang tumigil ang Warriors sa paghahanap ng iba pang malaking upgrade. Imbes na gamitin ang flexibility na nakuha nila mula sa pag-opt-out ni Draymond, ibinalik lang sa kanya yung eksaktong parehong halaga ng kontratang tinanggihan niya ilang linggo lang ang nakalipas, $27.7 million. At dito ako medyo nalilito. Kung ibibigay mo rin pala sa kanya ang parehong kontrata, ano ang naging silbi ng buong proseso? Oo, nagkaroon sila ng pagkakataong habulin si LeBron. Pero nang hindi yun natuloy, parang wala nang plan B ang Warriors. Parang ang naging ending na lang ay, sige, ibalik na lang natin yung sweldo ni Draymond at para sa akin hindi sapat yun kung talaga gusto mong lumaban para sa championship. Ang mas nakakabahala rito, idol, ay ang sitwasyon ni Steph Curry. Hindi na siya bata. Bawat season na lumilipas ay mas nagiging mahalaga dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa siya mananatiling isa sa pinakamahuhusay na manlalaro sa liga. Kaya kung ako ang Warriors, bawat off-season ay dapat all-in ako sa paghanap ng paraan para mapalakas pa ang roster. Hindi sapat na ibalik lang ang halos parehas na core na hindi naman din naging sapat noong nakaraang season, di ba? Wala akong mas masabi sa naging kontribusyon ni Draymond Green, mga idol, para sa Warriors. 4-time NBA champion yan, dating Defensive Player of the Year, isa sa pinakamatalinong defenders na nakita natin in recent NBA history. Malaki ang naging bahagi niya sa dynasty ng Golden State at walang makabubura sa legacy na iyon. Pero kailangan din nating maging realistic. 36 years old na po si Draymond. Hindi na siya ang parehong player na kayang dominahin ang depensa gabi-gabi sa loob ng 35 hanggang 40 minutes. Habang tumatanda po ang isang player, natural lang na bumababa rin ang kanyang value sa court. Kaya para sa akin, kung talagang seryoso siyang tulungan si Steph na manalo ng isa pang championship, ito na sana yung tamang panahon para magsakripisyo siya. Hindi ko sinasabing maglaro siya ng libre o tumanggap ng veteran minimum. Pero baka naman pwede siyang tumanggap ng mas mababang kontrata kung ang kapalit naman ay mas maraming pagkakataon para sa Warriors na makakuha ng isa pang impact player. Sa puntong ito ng kanyang karera, sa tingin ko mas mahalaga na ang legacy at isa pang championship kaysa sa bawat dolyar na maaari pa niyang kitain. Opinion ko lang naman to, mga idol, dahil isipin ninyo, 27.7 million ang inilaan ng Warriors kay Draymond Green. Napakaraming pwedeng gawin sa halagang iyon. Nandyan pa rin si DeMar DeRozan, isang proven scorer na kayang maging legitimate second or third option sa isang contender. May posibilidad din na habulin sina Peyton Watson at Benedict Mathurin. Kahit na restricted free agent sila, bata pa sila pareho, solid yung mga depensa nila at may napakalaking upside. At kung gusto talagang mag-all-in ng Warriors, maaari rin nilang subukang tignan ang sitwasyon kay James Harden. Hindi ko po sinasabing madali silang makuha, mga idol, hindi rin ibig sabihin na automatic ay pipiliin nila ang Golden State. Pero ang punto ko ay simple lang naman. Mas marami sanang options ang Warriors kung hindi kagad nila inilaan ng halos 28 million kay Draymond Green alone. Sa tingin ko kasi, nang hindi nila makuha si LeBron, parang sumuko na rin sila sa paghahanap ng isa pang malaking roster upgrade. At yon ang medyo nakadidismaya. Dahil habang ang ibang contenders ay patuloy na nagpapalakas, ang Warriors ay parang bumabalik lang sa dati nilang formula na hindi na rin nagiging sapat. Tignan natin yung ibang mga contenders sa West. Nagdagdag po ng talent yung San Antonio Spurs, yung core ng OKC ay andyan pa rin naman. Threat pa rin naman sila syempre, samantalang ang Warriors halos parehas pa rin ang roster na hindi nakapasok sa pinakamataas na antas ng kompetisyon noong nakaraang season. At ang pinakamasakit dito, bawat season na lumilipas sa isa pang season na nababawasan ang pagkakataon ni Steph Curry na manalo ng kanyang ikalimang NBA championship. Isa po siya sa pinakamagagaling na player sa kasaysayan ng basketball at sa tingin ko, obligasyon ng Warriors front office na gawin ang lahat para bigyan siya ng roster na kayang lumaban hanggang sa finals. Sa NBA, hindi sapat ang loyalty, hindi sapat ang nostalgia. Ang mahalaga ay kung sino ang makatutulong sa'yo ngayon, hindi kung ano ang nagawa nila 5 taon na ang nakalipas. At kahit gaano ko nire-respeto ang legacy po ni Draymond Green sa team na ito,
Hindi po ako kumbinsido na ang 27.7 million ay ang pinakamagandang paraan para gastusin ng Warriors ang kanilang resources sa puntong ito ng kanyang karera. Sana ay hindi pa tapos ang off-season ng Golden State. Sana ay may isa o dalawa pa silang moves na nakatago. Dahil kung ito ay ang kanilang final roster na, sa tingin ko ay magiging napakahirap para sa kanila na makipagsabayan sa tunay na contenders ng Western Conference. Kayo ba mga idol, ano sa tingin nyo? Tama ba ang naging decision ng Warriors ay balik si Draymond Green sa halagang 27.7 million o mas mabuti sanang ginamit nila ang perang yon para magdagdag ng isa o dalawa pang impact players at mas ma-maximize ang natitirang championship window ni Steph Curry? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, and ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.